unit receipt, Dell Inspiron 153511. Sira ang hinge. Nasira na rin yung screen niya dahil sa sira ng hinge. So, papalitan natin parehas. Repair natin yung hinge, papalitan natin yung screen. Okay, let's get it on. Yeah, pagkatapos natin tanggalin yung battery, tanggalin lang natin lahat ng connections. Wi-Fi cables, cable. Sunod natin dyan yung LVDS cable. And then kailangan nating hiwalay yung screen niya para matanggal natin siya ng maayos sa buo. Yan. Sirang-sira na yung hinge niya. Tanggalin natin yung mga hinge cover. Unahin natin tanggalin yan. Kaya kung mapapansin nyo, sirang-sira na yung hinge niya. Dahan-dahan na sa pagtuklap, medyo manipis yung frame nito, pwede maputol. Kaya sobrang ingat. Naka-adhesive pala ito lahat, so ingat lang. Hindi lang siya basta-basta nakalock, naka-adhesive pala yung screen, yung frame niya. Pero hindi naman ganun kadikit, so kayang-kaya naman. Matatanggal naman ng maayos. Pero dapat ingatan lang kasi sobrang nipis nga nito. Pag natapos na natin yan, papansin nyo, tanggal na talaga yung hinge niya sa pagkakadikit sa back cover, back case ng screen. So yan ang i-repair natin. Tanggalin muna natin yung LCD. Paano natin matatanggal? Tanggalin natin yung dalawang adhesive. Yan. Hilahin lang natin yan para makuha natin ang maayos. Dobling ingat lang para wag maputol. Kasi pag naputol yan, sobrang hirap tanggalin yan. Dahan-dahan lang sa paghila. Sunod naman natin isa. Natanggal lang na natin maayos yan. Okay na yan. Makukuha natin yung screen na maayos.
Baling matagal, basta maayos. Makuha natin na maayos. Yan. Yung LVDS cable pala neto may lock, so medyo safe tayo rito. Kasi yung iba walang lock eh. Tanggalin mo lang yung lock neto. Hindi na nakita sa monitor. Yan. Susunod naman natin tanggalin yung parang metal niya, yung hinge support niya. Kailangan natin tanggalin niya para ma-repair natin yung back case. Kailangan natin i-restore yung mga ring neto. Babalik natin sa same position para wala magiging problema sa hinge. Saktong-sakto siya. So, yung mga hinge na iwan sa yung mga screw na iwan sa hinge, kailangan lang natin tanggalin yan. Kasama yung mga ring. Sa amin, ang tawag namin dyan ring eh. So, tanggalin lang natin yan. Color gold po yan, yung mga ring na yan, kung mapapansin nyo. Kailangan natin ibalik yan o restore sa dating posisyon. Same position dapat para hindi tumabingi yung hinge pagka ibabalik na natin or screw natin yung hinge. Dapat saktong-sakto. Ang magiging guide nyo na lang yung dating pinagtanggalan. So may mga bilog-bilog pa kayo makikita dyan. Doon nyo lang ipatong. Kami, ang ginagawa namin sa hinge repair, ang pinaka-importante, kailangan namin palambutin yung hinge. So ayan, sisimulan na natin. Ibabalik natin yung mga ring. Gagamit muna tayo ng mighty band para maipwesta lang muna natin yung mga ring na maayos, ng saktong-sakto sa butas ng hinge. So, sa umpisa, mighty band lang muna, no? Gamitin lang natin siyang guide. Sa mga ring pala, nilalagyan namin siya ng ng clay sa loob para hindi siya mapapasukan ng kahit anong mighty band o chemical, kasi pag napasukan yan sa loob, ang hirap ng lagyan ng screw. So, bago kami magsimula ng ganyan, nilalagyan na namin siya ng mga clay para hindi siya mapapasukan. Yan. Lagyan lang natin siya. Guide lang po yan ha, mighty band. Gaguide lang natin siya. Hindi natin siyang gagamitin pandikit kasi madali lang rin masira yan. Yan. Hindi ko na ipinakita kung paano namin ni-repair yung hinge, no? Kung ano yung ginamit namin. Pero ang gamit namin dito is fiber talaga. Sa pagre-repair na ko ng hinge, importante lang talaga palambutin yung hinge and then gamitan nyo ng fiber. Wag po kayong gagamit ng epoxy. Madali lang po matuklap yun. Saka wag kayong magpapabutas ng case. May nagpapa-repair po sa amin na butas na yung cage dahil sa sira yung hinge. Hindi na kailangan pong butasan ng case ninyo. 15.6 IPS Full HD pala to. 30 pins. Yung screen na ito. Tatandaan nyo, hindi nyo na kailangan magpabutas ng case, no? Yung iba kasi may nagpabutas ng case para ma-repair lang yung hinge. Ang technique lang po talaga dyan, palambutan nyo yung hinge and then gamitan nyo lang na maayos at matinong fiber.
magiging okay na po yung hinge niyan. So yan, testing na natin yung screen. Kabit lang natin ito, LVDS cable, and then plug lang, huwag munang kabitan ng battery. Test bago natin assemble it. Sa Dell, no, ganyan din pagtagal yung battery. Itong model na to, hindi mo na kailangan i-turn on. Pagkatanggal ng battery, diretso charge lang, automatic magpa-power on. Huwag kayong magtataranta. Bakit tayo mag-power on? Card charge yan. Pagkasaksak ng charger, gagana ng sarili niya. Itong model lang na to, no, hindi naman lahat ng Dell. Yeah. Mukhang okay naman yung screen. Ayos. Yeah. Mas maganda ipa-check nyo na sa kliyente bago natin assemblein para okay na sa kanya. Tanggal. Then, simulan natin yung pag-assemble.
Okay, so yan na po. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel namin. Mas marami pang video or model number kayo na pwede nyong mapanood para maging guide ninyo kung paano magpalit ng screen. So, visit lang kayo and then subscribe. Salamat po.